ay tumingin ako. At narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na sa aking marinig. Ang unang tinig na sa akin narinig. Na gaya ng sa pakakap. Na isang pakakap. Na nakikipag-usap sa akin. Na nakikipag-usap sa akin. Ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa harapin. Amen. Salamat sis. Ano daw ang kahalintulad ng tinig ng Panginoon? Sa ayos na nabasa mo sis, katulad ng isang pakakak. Amen. So, kung babalikan natin ang unang Tesalonica natin binasa kanina, mayroong tutunog na pakakak ng Diyos, pangalawa, tinig ng arkanghel at saka yung sigaw. At ang sigaw na ito mga kapatid ay hindi ito nagdadala ng tinatawag na kamatayan, hindi ito nagdadala ng isang galit, hindi ito nagdadala ng isang aksidente, kundi ito ay nagdadala ng buhay. Right. Amen. Okay? So, kung babalikan natin ang John chapter 5, ang sabi niya, ang bawat dumirinig at ng aking mga salita at sumasampalataya ay mula sa kamatayan, sabi na doon, sila po ay magkakaroon ng buhay, ay lilipat ko sila mula sa kabuhayan, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So, ibig sabihin, itong katawan na ito, buhay ngayon, pero subject ito na isang araw mamamatay. Pero mayroong isang bagay, sabi nga ni Pablo, isang bagay sa katawan natin na nung una ay siya'y patay, ngunit nung marinig niya ang tinig ng Diyos, siya'y nabubuhay. Mula sa kamatayan, siya'y lilipat sa kabuhayan. Alright. So, merong pong dalawang contrast. Ano tawag doon? Contrast. Itong makalupang katawan papunta sa kamatayan. Ito namang inner man, yung makalangit na katawan ay mula sa kamatayan papunta sa buhay. Yes, yes. Kaya yun ang sabi ng Panginoon, ang sino mang dumirinig na aking salita ay hindi na mamamatay. So ibig sabihin, hindi po yun ang tinutukoy itong laman. Hindi po ang tinutukoy dito. Right. So, merong pinarating ang Lord na tinig ng Diyos na marinig at ang lahat ng nangamatay kay Kristo na doon mabasa natin sa unang Tesalonica ay mabubuhay. Ito yung mga kapatid, ang sabi nga ng Panginoon doon sa ating binasa sa 25 na sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na dumarating ang panahon at ngayon nga, sabi niya sa 5:25, at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mga bubuhay. Amen. 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 So, may dalang buhay ang tinig ng Diyos. Na sabi nga ni Juan sa ating nabasa kanina, nang na makipag-usap ang Panginoon sa kanya, ay kagaya ng isang pakakak ang tinig ng Diyos. At pagbaba ng Panginoon, mga kapatid, connection po sa unang Tesalonica nating binasa, pagbaba ng Lord mula sa langit, tingnan mo bababa ang Panginoon. Ngayon, ang thought ng isipan ng mga tao, okay, na ang Diyos daw, pagdating ng rapture, ay nandyan lang siya sa langit. At ang mga tao ay sasalubong sa kanya sa langit. Right? Yan ang isipan ng tao. Pero, ang sabi ng Panginoon, bababa siya. Amen. Okay? Nakuha niyo po? Right. O, basahin natin ang unang Juan, Kapitulo 4. Unang Juan, Kapitulo 4. Yan, mayroong pagbaba ang Lord eh. May bumaba siya eh. Sige. 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, Yun, sige. kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan ito. Amen, tuloy. Dito ay nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Tama. Ang bawat espiritu magpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman Amen. ay sa Diyos. Amen. Amen. At ang bawat espiritu hindi pinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong narinig na darating. Amen. At ngayon nasa sanlibutan na. Ano daw ang turo ng bulaang propeta, sis?
ang ihiwalay ang Diyos sa tao. Right. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sino mang espiritu na naghahayag na si Kristo ay naparito na nasa laman, yun ang espiritu ng Diyos. Amen. Okay. Meron po akong naisasaysay mga kapatid na tatlong pagpahayag bilang anak ng Panginoon. Kanina tinawag natin siyang anak ng Diyos, anak ng tao, anak ng tao, anak ng Diyos, at anak ni David. Amen. Yung tatlo na yan, meron pong katawan ang Panginoon dyan. Una, nung siya ay nagparito upang tawaging anak ng tao, mga kapatid, siya ipinako sa krus ng Kalbaryo. Meron po siyang katawan. Katawan. Pangalawa, nung pumalik siya mga kapatid sa pamamagitan ng Espiritu Santo na tinawag siyang anak ng Diyos, meron po siyang katawan. Tingnan mo, ano ang sabi ni Saulo na tinawag na Pablo? Noong pinersecute niya ang mga mananampalataya sa Damascus. Okay? Nung papunta siya ron sakay sa kabayo, nakasalubong siya ng isang liwanag at nahulog siya, mga kapatid, mula sa kabayo at nakarinig siya ng tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Right. Ang sabi ni Saulo, sino ka, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. So, ibig sabihin, yung katawan ng Panginoon sa panahon na yun ay hindi po yung Kristo na hindi nakikita, kundi yung Kristo, mga kapatid, na naroon sa katawan ng ating Panginoon, sa katawan ng mga mananampalataya. Amen. Okay. Sige. So, dito natin makikita na merong dalawang pagkatao o katawan ang Panginoon sa panahon na yan. Yes. Ngayon, pangatlo, ang katawan ng Panginoon, mga kapatid, ay tayo na nandito sa panahon na ngayon. Amen. Na nasasakop sa anak ni David, mga kapatid, bilang mananampalataya sa panahon na ito. Yan ang bagay na nais natin ipakita na itong katawan natin, although subject ito sa kamatayan, ngunit nung mabuhay ang makalangit na katawan sa loob ng katawan na ito, mga kapatid, sabi ng Panginoon, mula sa kamatayan, lilipat na kayo sa buhay. Amen. Nung marinig mo ang tinig, so ano ibig mong sabihin, Pastor? Ibig sabihin dito, lahat ba na nangangaral ay tinig ng Diyos? Yun ang gusto kong ipaalam. Kaya may pangangaral ng mensahe. Lahat ba ng nangangaral ay tinig ng Diyos? Sa palagay niyo po. Kayo po ang sumagot. Kasi ayoko rin sabihin na ako lang. Ayoko nang ganon. Ayokong aminin. Ayokong tingnan natin ang Biblia. Ang patunay natin na kung bakit nabubuhay ang makalangit na katawan sa katawan na yan, sapagkat nakarinig siya ng tinig ng Diyos. At sino po ang ginagamit ng Diyos? Amen. Propeta. Madali po nating sasabihin yan. Basahin natin ang lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga kapatid. Makikita natin. God bless po. Pikil na kami. Pumapasalo namin. Ba yan? Let's get upuan. God bless po. Matito ko po. Halika. Dupo. Sige po. Ito po. Po, pwede pong pumasok kung may dala. Joke. Francis, God bless po. Welcome. Dito po. Alam mo po kasi dito. Ito po. Meron po kasi. Halika. Basa ko ng script eh. Umaga pa ako. Hindi po ka kasi mamaya maliligo na. Tawagin naman siya ni Brother Ben. Ah. Alas 4:20 pa lang naman. Okay na. Okay, balik tayo mga kapatid. Praise God. Okay, balik tayo. Nagbukas po kami ng salita sa Juan Kapitulo 5, mga kapatid, na mismo ang Panginoon, welcome po, God bless. Siguro si Sister Myla. punta siya doon sa no, sa birthday ni Yeah? May. May? Basta sabi ko na letter M eh. Si Sister ano po? Anong pangalan niya? Carmen po. Carmen. Carmen. Welcome. Salamat sa Lord. Sir May, sabi ko na letter M eh. So, balik tayo sa ating narinig at napag-aralan.
meron pong pinaparating May lang ang Panginoon sa atin, mga kapatid. tinignan Balikan po naman natin. Ang sabi po ng Panginoon sa 1:5:24 ba yan, sis, diba? Sabi niya doon, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ang bawat dumirinig ng aking salita, tinig ba? Tinig, sis? Sa aking salita. Sa aking salita, at sumasampalataya sa Sa kanya na nagsulat. nagsugol sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi makakapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. 25, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, sabi ng Panginoon, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mga bubuhay. Yes. So, ibig sabihin mga kapatid, kanina nga, diniscuss ko mga kapatid, ang ang kaibahan ng kaisipan ng mundong ito tungkol sa pagkatao natin. Sinabi ko nga po na meron pong dalawang katauhan sa isang katawan na yan. Yes. Na merong tinatawag na makalupang katawan at makalangit na katawan. Na ang sabi po ni Pablo sa unang Korinto Kapitulo 15, na kung paano tayo nagtataglay ng makalupang anyo, ay nagtataglay rin naman tayo ng makalangit na anyo. Amen. So, ibig sabihin na merong dalawang pagkatao sa katawan na ito, na ang isa ay makalupa at ang isa ay makalangit. At ang makalupang katawan na ito, ang sabi po ng Bible, ay subject po siya, although siya ay buhay ngayon, papunta siya sa kamatayan. Right. Pero merong celestial o tinatawag na makalangit na katawan na nung una na hindi niya narinig ang tinig ng Diyos, siya ay patay sapagkat dumarating siya sa katawan na ito na ang sabi po na tayong lahat ay nagkasala at namatay sa pamamagitan ng kasalanan. Amen. Pero pag narinig niya ang tinig ng Diyos, mga kapatid, siya ay mabubuhay. Hindi, sabi ko nga kanina, kung ilalagay natin sa literal, ang patay kahit anong pag-uusap mo dyan, hindi yan sasagot. Bakit? Wala na kasing buhayan. Amen. Ang principles ng Bible, mga kapatid, pag ang tao namatay, ang sabi po ng Genesis chapter 3 verse 19, babalik siya sa alabok kung saan siya nanggagaling. At Ecclesiastes chapter 12 verse 7, na ang principles ng Bible, ang tao kapag namatay, ang kanyang lupa, katawan ay babalik sa alabok kung saan nanggaling, Yes. at ang espiritu niya ay babalik sa Diyos na siyang nagkaloob niyaon. Amen. So, meron dalawa ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, makalangit at makalupa. Itong lupang katawan na ito, kahit anong gawin ninyo dyan pag namatayan, mga kapatid, wala, sabi ko nga, nagbiro ako mga kapatid, walang patay na habang iniimbalsa mo, ay sasabihin niya, aray ko, wala akong ganun, di ba? Sigurado ang naging balsa mo noon, tatakbo yun. Pag ganun ang nangyayari. So, ibig sabihin, pag itong katawan na ito ay nasubject na at dumating sa punto na siya'y mamamatay, mga kapatid, wala na po siyang magagawa kundi sumunod na siya at babalik na sa lupa kung saan siya nanggagaling. Right. Dahil kung babalikan natin sa creation, dumampot ang Panginoon ng alabok mula sa lupa at pinurma niya sa Genesis chapter 2 verse 7. Pinurman yun at hinipan niya, tinaniman niya ng kanyang espiritu, mga kapatid, at ang hinipan niya, nung ihip yun, nung hangin, yun ang espiritu ng Diyos na sabi naging buhay na kaluluwa. Yes. Can you say Amen. amen? So doon natin makita, mga kapatid, itong katawan na ito, subjecto ngayon buhay, papunta sa kamatayan. Pero yung celestial body, nung hindi niya marinig ang tinig ng Diyos, siya patay, ngunit nung marinig niya ang Diyos, ang tinig ng Diyos, sabi niya, amen, Yes. siya po ay mabubuhay. Sumulas, dito nakikita na ang sabi ko na ang mga patay ay makakarinig ng tinig ng Diyos. Amen. Anong klaseng patay ito? Yan. Binasa natin ang unang Tesalonica 4:15, 4:16, mga kapatid. Ang sabi doon, ulitin mo nga sis pagbasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Okay, teka lang ha. Ang Panginoon din naman ay bababa mula sa langit. Saan siya bababa? Mula Sa langit. Mula sa langit. Saan siya papunta? Alam nga naman sa langit din. So bababa siya sa lupa. Yes. Ibig sabihin bababa ang Panginoon. Anong kasunod sis? Na may isang sigaw, Na merong isang sigaw, may tinig may tinig, na arkanghel, arkanghel, at may pakakak ng Diyos. may pakakak ng Diyos. Kung iyong iba-ibahin yan, mga kapatid, tatlo yan maririnig mo dapat. Pero
papatunayan ko sa inyo na ang tatlong binanggit niyan ay isa lang. Yes. Tinig ng Diyos, boses ng Diyos. Sapagkat ang sigaw ng Matthew chapter 25 na nagbuhay doon sa mga wise virgins ay tinig ng nung sumigaw doon na ang asawang lalaki ay narito na. Sabi doon, sa Matthew 25. So, tuloy mo ang basa, sis. At ang nangamatay kay Kristo At ang nangamatay kay Kristo, ayan, may namatay ha, ang nangamatay kay Kristo, ay unang mga bubuhay na maguli. yan, mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong mga bubuhay na nangatitira ay gawing kasama nila sa mga alapaap Amen. Yes. upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Hangin. Sa ganito'y nasa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Salamat sa pagkabasa. Saan daw sasalubungin ang Panginoon? Alapa. Sa hangin. Hangin. Sa hangin po. Ang salubungin ng Panginoon sa hangin. Hangin. Sa hangin. Hindi po sa alapaap ha. Ang gawing kasama. Mali po yung basahin natin ang Bible. Okay, balikan natin. Tatalakayin natin yan mga kapatid. Hindi sa thought ng kaisipan ng tao, kundi sa kaisipan ng Diyos. Amen. Sabi nga ni Pablo sa Filipos 2:5, magkaroon kayo ng kaisipan na let this mind be in you which is in Christ Jesus. Amen. Na yung isipan ni Kristo, hindi yung isipan ng tao. Okay? Right. Ang sabi po sa unang Korinto 6:19-20, na ang sabi ni Kristo, na kayo ay nagkakaroon na ng isipan ni Kristo. So, Amen. isipan ni Kristo mga kapatid, hindi yung isipan ng tao. So, dito natin makita, merong siyang tinig, isang pakakak ng Diyos at sigaw na maririnig. At ang lahat ng nangamatay kay Kristo, alright? Si Kristo, kapag tanungin natin, ano ang ibig sabihin ng Christ? Alam ba ninyo anong ibig sabihin ng Christ? Kayo po, meron ba kayong may alam? Anong ibig sabihin ng Kristo? Ang ibig sabihin ng Christ is the anointed one. Ang anointed one, mga kapatid, ay hindi ang laman na ito, kundi yung celestial body na nasa loob ninyo. Yes. Yun yung connection sa Diyos. Amen. Amen. Which is Christ in you. Amen. Amen. Kapag si Kristo ay nasa iyo mga kapatid, hallelujah, ikaw ay matatawag na anointed one. Amen. Ano ba ang ibig sabihin ng church? Siguro naman na-discuss naman yung mga pastor sa inyo yan. Ang ibig sabihin ng church ay ecclesia sa Gregong salita, na ang ibig sabihin, tinawag. Amen. Tayo. Now, pag sabi ni Pablo, if Christ is in you, you are anointed one because Christ is in you. Amen. Right? Nakuha po ba natin? Si Kristo ay nasa inyo. Ngayon, ano yung tinig? Ano yung tinig? May pakakak ng Diyos, merong sigaw, at merong boses o tinig ng arkanghel. Binasa namin kanina sa Revelation chapter 4, mga kapatid, verse 1. Okay, basahin mo ulit sis para courtesy sa ating mga kapatid na nandito. Pagkatapos ng mga 4 po, Pastor. Opo, Revelation chapter 4 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako Opo, at narito ang isang pintong bukas sa langit merong isang pintong bukas sa langit. at ang unang tinig na aking narinig Ah? na gaya ng sa pakakak Gaya ng isang pakakak. Yung tinig na aking narinig, gaya ng isang pakakak na nakikipag-usap sa akin na nakikipag-usap sa akin. ay isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa harapin. Amen. Nung makipag-usap ang Panginoon kay John the Beloved, mga kapatid, ano ang naririnig niya? Gaya ng isang kakak. Tinig ng Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, boses ng Diyos, na kapag narinig mo, mga kapatid, may something na may nabubuhay sa loob mo. Right.
Oh yes, merong na-stimulate sa buo sa pagkatao mo na ang sa lingid ng lahat, mga kapatid, yun yung seed ng Diyos na nasa iyo. Amen. Yun yung celestial body na sa iyo, sapagkat ang sabi nga ni Kristo sa John chapter 3, ang nabuhay sa laman ay laman nga, ngunit ang nabubuhay sa espiritu ay espiritu nga. Right. At yung Amen. espiritu na yun ay siyang kumukontak sa Diyos. Ang sabi ng prophet, ang espiritu ay kumukontak sa Diyos, ang makalangit na bagay na nasa akin ay kumukontak sa makalangit na bagay na nasa Diyos. Amen. Ngunit ang laman na ito, mga kapatid, ay kumukontak sa lupa kung saan siya nanggagaling. Nang sabi nga ni Pablo, ang pagiging carnally minded, ang pagiging makataong kaisipan ay kaaway ng Diyos. To be carnally minded is enmity against God. Yes. But to be spiritually minded is life. Amen. Kaya kung meron kang kaisipang spiritual, hindi ka magbabasa na pagkatapos i-imagine mo na ito ay mangyayari. Kundi ang espiritu, mga kapatid, ng Panginoon ay siyang magsasaysay sa inyo sa mga bagay na hindi isinasaysay ng mundong ito. Right. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. So, merong pagkontak sa buhay nito. So, ang tinig ng Diyos, binasa natin kanina, balikan natin kaya yung, kasi ang tot ng kaisipan ng tao, ang sabi po ng Bible, bababa ang Panginoon mula sa langit. Saan siya bababa? Sa lupa. Sige, sagutin niyo ako. Saan siya bababa? Galing siya sa langit, bababa siya. Saan siya bababa? Sa lupa. Sa lupa. Yes. Alright? Ngayon, dalhin ko kayo sa kaisipan ng mundong ito. Pagdating daw ng Panginoon, dyan lang siya sa taas. Pasalubungin. Sasalubungin daw natin siya doon. Babalikan natin yung unang Tesalonica 4. Okay, kayong mga naturuan, mga kapatid, huwag ninyong kalabanin yung bawat sinasabi ko. Buksan niyo yung isipan ninyo, ilagay ninyo sa tabi yung narinig ninyo sa mga pastor ninyo. Hindi ko kayo pipilitin paniwalaan ako. Ilagay ninyo dyan, pagkatapos nyo marinig, hayaan ninyo ang Diyos ang siyang magsalita Yes. Amen. sa buhay ninyo. Hindi si pastor nito, hindi si pastor na ito, kundi hayaan ninyo ang Diyos ang siyang magsasaysay sa inyo, sapagkat ang kapahayagan ay hindi galing sa pastor, hindi Yes. galing sa Diyos. Amen. Amen. So, ito mga kapatid, bababa mula sa langit ang Diyos. Siyempre, kapag bumaba siya sa lupa, Amen. hindi po siya bababa mula sa langit papunta sa langit. O wala pong ganun, mga kapatid. Bababa ang Panginoon mula sa lupa, mula sa langit, papunta siyempre sa lupa. Patutunayan ko sa inyo na si Kristo nasa lupa. Nasa Amen. Bible. Yes. Ngayon po. Meron sa Bible po. Hindi na Ngayon na. suspense. Si Kristo nandito sa lupa. Kasi bababa siya na mayroong tinig. Nang sabi ng Juan 5 kanina, ang bawat makarinig, sabi niya, ito na nga yun, sabi niya. Na ang bawat na nasa libingan, sabi niya doon sa Juan 5:20, ano ba to? 28, mga kapatid, basahin mo sis, Juan 5:28. 5:28. Juan 5:28. Binalong mati pastor sa namin ganyan talaga. Iwan ko. Hindi nila nakakita eh. Huwag ninyong ipanggilalas ito. Huwag niyo daw ninyong ipanggilalas. Ano yung gilalas? Nagugulat. Sige. Sapagkat dumarating ang oras At dumarating ang oras, na ang lahat na nasa libingan ang lahat ng nasa libingan, ay makakarinig ng kanyang makakarinig ang tinig ng Diyos. Right? Makakarinig ng tinig ng Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, ano ang libingan na tinutukoy ng Panginoon? Ito. Right. Itong laman na ito na siyang libingan ng spiritual body, ang nasa libingan ay makakarinig ng aking tinig. Right. Yun yung nagkukontak, mga kapatid. So bababa ang Panginoon, magsasalita siya, at ang lahat ng mga patay ay makakarinig ng kanyang tinig. At ang lahat ng nasa libingan, huwag kayong magilalas. Sabi niya, huwag kayong magulat. Lahat ng nasa libingan, kung isipan ng mga tao, simenteryo ng baysa. Hindi po, mga kapatid. Wala nang pakialam ang Panginoon sa mga patay. Ang Amen. pinakikialaman ng Panginoon, yung Kanya. Kung anong meron siya sa'yo. At ito nga ang sinasabi ko, hindi lahat merong
binhi ng Panginoon. Amen. Diba? 7:21-23, hindi lahat nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Tama po ba? Makakapasok sa karera ng langit. Sino lang? Yung gumagawa Ng kaloob. ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, makita natin dito, bababa ang Panginoon. Ulitin mo pagbasa yung sis, isa-isahin natin. Yung unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang Itabi niyo muna yung turo na narinig niyo, ha? Sige, tuloy. sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit Mula sa langit, bababa siya, ha? Na mayroong ano? na may isang sigaw May isang sigaw. May Tinig ng tinig Diyos. ng May arkanghel. tinig ng arkanghel. at may pakakak ng Diyos. May pakakak ng Diyos. At Ang mga matay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. mga bubuhay sila sapagkat narinig nila ang tinig ng Diyos. Amen. Ang tinig at ang pakakak ng Panginoon, narinig nila. Hindi po literal na pakakak yun. Tinig ng Panginoon yun, mga kapatid. Tapos, mabubuhay sila. Ituloy mo, sis. Kung magkagayon, tayong mga bubuhay na nangatitira Tayong nangabubuhay na natitira, sabi ni Pablo, ha? ay aagawin kasama nila sa mga Aagawin alapaap. kasama nila sa alapaap. Teka lang. Paano aagawin? Ang sabi nila, sabi ng mga tao, halimbawa, meron isang pangyayari. Paano ba mang-agaw? Isang kisat mata. Mabalikan natin. Connection din yan sa 1 Corinthians chapter 15. Yung thought ng rapture, mga kapatid, na narinig ninyo, alisin nyo muna sa isipan yon. Aagawin ka kasama nila sa alapaap. Ulitin mo nga yung statement na yun, sis. I-analyze natin. Aagawin, Kung magkagayon, tayong mga bubuhay mga bubuhay, na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. aagawin nilang kasama nila sa alapaap. So, merong connection dito ng pag-agaw. Okay, ang isipan natin kagad, aagawin tayo, dadalhin sa langit. Bababa nga ang Lord pabasahin ko mamaya Hindi tayo dadalhin doon sa alapaap na yan. Ano ang tinutukoy? Ang tinutukoy dyan sa Tagalog, pag sinabi mo alapaap, cloud. Yes. Cloud, sa English. Pag sinabi natin cloud, mga kapatid, merong ugnayan yan doon sa Genesis chapter 1. Amen. Amen. Na maging sa Acts chapter 1 verse 9, basahin mo ang Acts chapter 1 verse 9, sis. Tinagaw ang Panginoon Tagabasa si Sister Lota. May Bible. Gawa 1:9. 1:9 po ng gawa. Sige, basa. At pagkasabi niya sa mga bagay na ito, Pagkasabi niya sa bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas, dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap, tinanggap siya ng at ikinubli sa kanilang mga paningin. ikinubli sa kanilang paningin. So, si Kristo, nung tinitingnan nila, mga kapatid, hallelujah, ay tinanggap siya ng alapaap. So, merong alapaap na tinutukoy. Yes. Siguro hindi ko may paliwanag ng gusto, pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ang alapaap na yan na sinasabi po, mga kapatid, ay sinasabi natin mga heavenly bodies. Okay? Heavenly bodies siya, mga kapatid, na tinanggap ang Panginoon. Pagdating doon, mga kapatid, sa 1 Thessalonians kanina natin binasa, aagawin tayo kasama nila sa alapaap. Saan yun? Huwag kayong mag-imagine yung alapaap na yan. Sa taas. Yes. Na nasa taas. Kasi ituloy mo ang basa, sis. Tuloy mo ang basa sa 1 Thessalonians kanina. At alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan. Amen. Bibigyan ko kayong halimbawa. Hangin. Saan yung hangin na yun, sis? Sa baba o sa taas? Hindi nga alam pastor saan nagagaling yung hangin. Yes. Di ba? Sasalubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa Day of Pentecost, Yes. Acts chapter 2, saan bumaba yung hangin? Saan sinalubong ng mga apostles ang Panginoon sa hangin? Okay, saan sinalubong ng mga apostoles ang hangin? Sa taas, sa baba? Sa upper room yun. Saan yung upper room? Kwarto yun eh. Kwarto yun na nasa taas. Taas, oh. Pero nandito pa rin yung sa lupa.
Hindi Tama sa po? taas. Oh. Nasa ano lang, meron siyang second floor kasi ang mga Hudyo, meron silang tinatawag na second floor na bahay. Eh dito, mukhang ilan lang ang may second floor. Pero pag may second floor ka, yun yung tinatawag nila na sa Acts chapter 2, doon sila nagkatipon sa upper room na tinatawag. Pero nandito pa rin yung sa baba. Sinalubong sila ng hangin. Nang sabi ko, the rushing mighty wind. Okay, binasa nyo ba yung Acts chapter 2? Nung dumating ang araw ng Pentecostes, balikan natin, go back to the day of Pentecost. Okay? Sinalubong nila ang Panginoon na saan? Na ang sabi ng Panginoon doon sa aklat ng gospel ng, I believe in Matthew, sabi niya, receive ye the Holy Ghost. Nung hiningahan niya ang mga apostles, hindi during the time, kundi ang sabi po mga kapatid, the day of Pentecost, doon nila nasalubong ang Panginoon at nagkaroon ng tinatawag na hangin. Alright? Yes. Can you say amen? Amen. Salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Kaya tinanong ko kayo kanina, saan bang hangin yun? Taas, baba. Sa baba. O yan, nababasahin na natin yun, na ang Panginoong Jesucristo nandito sa baba, wala doon sa taas. Yung unang Juan kanina, sis, na binasa mo, 4:1. Basahin nyo ha. Pakinggan nyo lang to. 4:1. Nang maalaman nga ng Panginoon, Hindi, unang Juan po, kapitulo 4:1. unang Juan 4, 4:1. mga minamahal, Mga minamahal, sabi ni Juan, pakinggan ninyo maigi. huwag kayong magsipaniwala Huwag kayong sa magsipaniwala bawat espiritu, sa bawat espiritu, kundi inyong subukin kundi inyong subukin ang mga espiritu, ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, kung sila'y sa Diyos. sapagkat maraming Maraming magsisilitaw, ng mga bulaang propeta, bulaang propeta sa sanglibutan. Okay daw, ano daw yung magsisilitaw? mga bulaang Bulaang propeta. Subukin ninyo yon. Huwag daw ninyong hatulan kagad, kundi subukin ninyo. Huwag kayong magsipaniwala kagad. Kaya nga, meron tayong pagbabasa ng Bible, huwag nyo akong kagad paniwalaan. Subukin ninyo. Amen. Kung ito ba ay sa Diyos o hindi. Tuloy mo sis, hindi po pwedeng hindi ituloy ang basa niyan. Dito'y nakikilala ninyo Dito'y makikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu ng nagpapahayag Ito na, ang bawat Espiritu na nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. ay sa Diyos. Amen. Teka na. Right. Sabi natin kanina, bababa ang Panginoon. Galing sa... Galing sa langit. Mula sa langit, bababa ang Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, patutunayan ko na si Kristo na nasa laman, napasalaman. Alright? Nasusundan niyo ba ang aking Amen. sinasabi? Ang sabi, ang bawat espiritu na nagpapahayag na si Kristo, na si Jesucristo ay napasalaman, yun ay espiritu ng Diyos. Yes. Tuloy mo sis, merong antikristo dyan. At ang bawat espiritong hindi pinahayag si Kristo ay hindi sa Diyos. Kundi, At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating amen. at ngayon nasa sanglibutan na. Ngayon nasa sanglibutan na. Panoong panahon yun? Hindi, si Antikristo hindi natin inaantay na mahayag. Ajay! Dahil panahong panihuan, buwan di beloved, sabi niya, nandito na. Okay, ito gusto kong patunayan. Sino ang bulaang propeta na sinasabi diyan, mga kapatid ni Juan? Ito ang turo ng bulaang propeta. Pakinggan ninyo. Ang bawat espiritu na nagtuturo na si Kristo ay nihiwalay sa inyo, espiritu ng bulaang propeta yon. Right, right. Hindi ko sinasabi na ako ang katotohanan, pero kapag tinanong ninyo kung si Kristo na sa akin, si Kristo ang katotohanan, sabi ng John chapter 14. Right? John chapter 14 verse 6, nang sabi doon, ako ang daan, buhay at katotohanan. Walang iba. Yes. Walang iba mga kapatid. Kaya pag sinabi mo, si Kristo ay nasa iyo, si Kristo ay napasalaman, mga kapatid, gusto kong patunayan sa inyo. Si Jesus Christ dumating, tinawag na anak ng tao. Pakinggan ninyo to. Saan yun? Ipinako siya sa krus ng Kalbaryo. Tama? May laman. May laman siya. May katawan siya. Tama? Pangalawa, tinawag siyang Son of God, anak ng Diyos. Sa panahon ng Holy Ghost time, mga kapatid,
nananahan siya sa bawat mananampalataya sa naunang panahon. May katawan siya. Bakit ko nasabi yun? Tingnan mo si Pablo na tinawag na Saulo noon. Noong pinersecute niya ang mananampalataya sa Damascus, mga kapatid, habang papunta siya roon para ikulong ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, sinalubong siya na isang liwanag, mga kapatid, at nahulog siya sa kabayo. At ang sabi doon, mga kapatid, nabulag siya at meron siyang tinig na narinig. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino inuusig ni Pablo? Hindi naman yung katawan ni Kristo, literally, kundi yung mga mananampalataya. At yun ang katawan ng Panginoon sa panahon na yun. Pangatlo, ano yung katawan bilang anak ni David, mga kapatid? Sapagkat itong tatlo, katawagan ni Jesus Cristo. Kung susurin yung Bible, tinawag siyang Son of Man, tinawag siyang Son of God, tinawag siyang Son of David. Pangatlo, sa panahon natin ngayon, kaya pinatunayan ko sa inyo, mga kapatid, ayon sa salita, na ang sabi ko, si Kristo ay napasalaman. Pastor, hindi ba connected doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15? God, great is the mystery of God, godliness. God was manifest in the flesh. Tama yun. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. John chapter 1 word, John chapter 1:14, ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa atin. Ngayon, gusto kong patunayan sa inyo na si Kristo ay napasalaman. At ang turo ng mga bulaang propeta, meron tayong nabasa kanina, mga bulaang propeta, magsisilitaw sa mundong ito. At ang turo nila, mga kapatid, inihihiwalay ang Diyos, mga kapatid, si Kristo sa atin. Paano mo patunayan, Pastor, na may nagtuturo ngayon? Katulad nito. Gusto kong sabihin sa inyo to. Kaya sabi ko, buksan niyo yung isipan ninyo. Naniniwala ho ba kayo si Kristo na sa inyo? Amen. Ilan ba ang Kristo? Naniniwala kayo na si Kristo ayon sa unang Juan 4:1, mga kapatid, na nasa laman. Naniniwala ho ba kayo? Dahil pag hindi kayo niniwala, anti-Kristo tayo, mga kapatid. Pag hindi kayo naniniwala niya, sabi niya doon ang tao na ang sino mang hindi maghahayag na si Kristo ay napasalaman, sila ang espiritu ni Antikristo, na sinasabi ng banal na kasulatan na darating at narito na nga siya, sabi ni Juan. Kapag hindi tayo niniwala na si Kristo ay napasalaman, sabi ko nga kanina, pag sinabi natin Christ means anointed one. Kapag si Kristo napasala sa laman, pag ang nagtuturo nito, Antikristo, espiritu ito ng bulaang propeta. Inihihiwalay si Kristo sa inyo. Tandaan niyo itong sasabihin ko sa inyo. Ako naniniwala na nasi Kristo sa akin. Kayo ba naniniwala? Amen. Ibig sabihin, ang katawan nyo, sabi ni Pablo, sa Galatians 2:20, ang katawan na aking tinataglay na ngayon ay hindi na akin, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Galatians 2:20, ako'y ipinako ni Kristong kasama niya. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Sino daw ang nabubuhay sa loob niya? Si Kristo. Alright? Can you say amen? So, merong patunay doon na ang katawan na ito, mga kapatid, ay tinatahanan ni Kristo. Ngayon, kung si Kristo nasa inyo, meron akong tanong. Itanong ninyo ito. Kung kayo naniniwala na si Jesus Christ nasa inyo, meron pa ba kayong inaantay? Dalawa yun. Isa sa'yo, tas sa... Tinanong ko kayo, ilang bang Kristo ang nasa inyo? Ilan bang Kristo? patapos. Hindi ako magtatagal na. Yes. Ilan ang Kristo? Ilan ba si Jesus Christ? Isa. Sa panahon ng Son of Man, isa lang ang nakikita. Sa panahon ng Son of God, marami sila. Bakit? Naroon siya sa katawan ng mga mananampalataya. Amen. Sa panahon natin ngayon, ilan ang kaya ang Kristo? Isa lang ba siya o marami? Isa pa rin, siyempre. Pero nasa atin siya. Can you say amen? Amen. Ngayon, si Kristo ba ay nasa laman? Bumaba na ba ang Panginoon? Hindi pa. Bumaba na. Sabi niya kanina bumaba siya mula sa Sa akin langit. na sa akin, nasa kayo. Hindi ako ang may sabi na bumaba na siya. Ang Biblia nating binasa. Yes. Ito, kaya nga ang sabi nga ng prophet, sa bawat nagtuturo, i-word test ninyo. Ano yung word test? Subukin ninyo ang bawat tinuturo niya
kung mababasa nga ito sa banal na kasulatan o kaya gumagawa lang siya ng kwento. Kaya nga, binabasa ko sa inyo ang bagay na ito para maunawaan natin. Ngayon, tinatanong natin, naniniwala ba kayo si Kristo ay nandito na? Amen. Amen. Right. Kayo po. Base. Sabi ng Bible eh. Bumaba siya. Ngayon, kung naniniwala kayo si Kristo ay napasalamat, sapagkat yun ang Espiritu ng Diyos, meron pa ba tayong inaantay na ibang Kristo? Yan ang tanong na subaybayan nyo lang, balikan nyo ang Bible. Amen. Kung meron kayong mga tanong mga kapatid sa bagay na ito, handa akong sagutin ang lahat ng yan sa pamamagitan ng Biblia. Merong ulit Bible study. Question and answer. Question and answer. Lahat ng tanong ninyo, alam niyo mga kapatid, ang purpose natin bakit tayo nandito, i-share ko lang ang mensahe. Yes. Huwag kayong mag-alala na agawin ko kayo sa inyong mga relihiyon. Hindi ko kayo agawin. Yes. Ang purpose ko lang dito, ang sabi nga ng prophet, satisfaction na sa akin na marinig ninyo ang mga mensahe pagkatapos magkaroon kayo ng isang malalim na spiritual na relasyon. Amen. Amen. At yung relasyon na yun ay hindi sa darating na panahon. Kundi Ngayon. dito yun. Amen. Amen? Amen. Present. Kaya nga, tingnan mo ha, yung salitang I am. Kaya di ba ang sabi ng Panginoon, sabi naman para siya, ikaw ba ang anak ng Diyos? Sabi niya, I am. O di ba? Ako nga. Pag sinabi mong I am, present tense yun. Kaya pag binasa na yung John, ginamit na word John, sa John chapter 1 John chapter 4, sabi niya, every word, every spirit that confesses that Jesus Christ is, pag sinabi natin is, sa grammar word mga kapatid, sa grammar word, present tense. Hindi sinabi that Jesus Christ was. Pag sinabi mong was, future tense. Amen. Pag sinabi mong is, that is present tense. Ngayon na. Kaya sabi na balikan natin ng John chapter 5, ito na nga, na ang mga patay ay makarinig na ng tinig ng Diyos at ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig. Huwag kayong mga gilalas. Sapagkat ang mga patay ay mabubuhay. Kailan yun? Hindi po yun future. Ano ba ang sabi kanina? Balikan natin. Sabi niya, ngayon na nga. Amen. Balikan sis bago tayo magtapos. John chapter 5 verse 24. 5:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Bilang beses sinulit ng Panginoon, katotohanan. Sinasabi ko, alam mo, pag sinabi ng Panginoon, yan totoo talaga yun. Amen. So tuloy. Ang dumirinig na aking salita Okay. at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Meron daw buhay na, kayo ba sis, meron na kayong buhay na walang hanggan? Amen. So hindi darating yung buhay na walang hanggan nyo. Sa rapture. Ngayon na yun. Sabi, ang bawat dumirinig na aking salita ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ngayon, meron ka na. Amen. Ulitin mo nga ang basa sis para sabi Sister Min. Di daw niya alam. Ulitin mo ang basa sis. Sige, ulitin mo. 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Yan, tuloy mo. Ang dumirinig na aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang Ano hanggan. daw meron sis? May buhay na walang hanggan. Narinig mo na ba ang tinig ng Diyos? Magkakaroon. Ha? Hindi mo pa naririnig? Hindi pa narinig? Maganda yan. Mag-search kasi. Yes, Okay, right. tuloy mo. At hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Okay, sis, ganito. Ang buhay na walang hanggan, pag ako ang tanungin mo, Pastor, meron ka na bang buhay na walang hanggan? Yes. Walang pastor na sasagot sa inyo ng ganyan. Ako meron. Tanungin ko kayo. Kayo sumagot ha. Sister May, sa Sister Carmen, bakit ka naglilingkod sa Diyos? Para? Para, anong dahilan mo bakit ka I believe nakakapagsamba ka na. Diba? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Tatanungin lang kita. Yung nasa isipan mo lang, huwag kang mahiyang sumagot. Yung hindi ko kukutsain yung sagot mo. Siyempre, sagot mo yun dahil yun ang nalalaman mo eh. Amen. So, bakit ka naglilingkod sa Diyos? Anong dahilan mo bakit ka naglilingkod sa Diyos? Para magkaroon ng buhay na walang Para magkaroon. Ibig sabihin, magkakaroon pa lamang. At sa madaling salita, gusto mo makapasok sa karyan ng langit. Amen. Pangalawa, ang ibig sabihin nun, gusto mo na maliligtas. Amen. Tama.
Parang naglingkod ka sa Panginoon para maligtas. Tama ba ako? Hindi. Pero kung ako tatanungin mo, sis, sige, tanungin mo ako, bakit ako naglilingkod sa Diyos? Bakit ako naglilingkod sa Diyos? Sapagkat ako'y ligtas. Amen. At ang buhay na walang hanggan na yan ay hindi ko inaantay sapagkat ito'y akin ng tinanggap. Di ba sabi niya, ang bawat dumirinig at sumasampalataya. Sabi niya kanina, narinig natin. Ngayon, yan ang kaibahan. Sabi ko kasi, alisin niyo muna yung tinuro sa inyo. Ilagay niyo muna sa tabi niyo. Pag uwi niyo, sige, isipin ulit. Amen. So gusto ko lang iparating sa inyo, ang buhay na walang hanggan ay hindi parating. Tama? Kasi ganito. Bago ko isara ang usapan na ito, pagtuturo na ito. Naglilingkod ako sa Lord dahil pinili ako ng Lord. At kapag pinili ka ng Lord, sabi nga niya, di ba, sa John, you have not chosen me, but I have chosen you. Pinili ka ng Diyos. At hindi tao ang pumili sa iyo. Na kapag pinili ka ng Diyos, walang pwedeng magbawal sa Diyos na bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Hindi sa future. Yes. Ngayon. Para bagang, ito 20 years from now, meron akong mansyon. Pero pagdating ng 20 years from now, wala kang natanggap na mansyon, ano ang mangyayari sa'yo? Frustrated ka. Tama? Ngayon, mag-iisip ka, bukas, makalawa o darating ang panahon na magkaroon na ako ng buhay na walang hanggan. Aantayin mo ang buhay na walang hanggan? Kailanman. Tuwiran kong direktahin kong sasabihin sa inyo, kailanman hindi darating kapag aantayin. Hayaan. Sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 17, I believe chapter 17 verse 21, ang kaharian, basahin mo nga sis. Di ba pag discuss ka na raw na buhay walang hanggan ka, nandun ka sa kaharian ng Diyos. Tama po ba? Di ba yun ang ating isipan? Lucas 17, 17:21. na sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito 20 muna sis, 20 muna. at palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseo, Tinanong siya ng mga Pariseo. Right? kailan darating ang kaharian ng Diyos? Kailan daw darating ang kaharian ng Diyos? Tingnan nyo sis ha. Ngayon, nag-aantay tayo. Ikaw sis, nag-aantay ka ng kaharian ng Diyos, diba? Right. Pero, walang kaibahan dun sa mga Pariseo. Yun kasi ang paniwala na itinuturo sa inyo. Tama? Kasi yun ang narinig mo eh. Yun ang itinuro sa inyo. So, paniniwala mo. Sapagkat yun ang itinuro sa inyo. Yun ang itinuro ng mga Pariseo sa mga taong tagasunod nila. Kaya tinanong nila si Jesus Christ eh, kailan darating ang kaharian ng langit? Ituloy mo sis, basa. Kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos Ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito na ay hindi paparito mapagkikita. na mapagkikita. Ni sasabihin man nila, Ni sasabihin man nila, naririto naririto o nariyan. Sapagkat narito ang kaharian ng Diyos narito ang kaharian ng Diyos. ay nasa loob ninyo. Nasaan daw sis? Amen. Nasa loob ng loob. Amen. Nasa loob. Glory to God. Ang layo ng kami. Sino yung may sabi nun? Ako o si Jesus Christ? Si Jesus. Siya may sabi, Amen. ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito Amen. na Will hindi visit you in makikita, secret mapapakita. Sabi ng Bible, hindi ako may sabi. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So, hindi tayo mag-aantay ng isang malaking kaharian na bababa at darating. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, kasi pag iniisip natin na darating ang kaharian ng Diyos, para tayo mga Pariseo. Yes. Alam ba ninyo kung sino ang mga Pariseo? Yun yung kinamuhian ng Panginoon na tinawag niyang mga anak ng Diablo. Amen? Kaya ang mga tao, madaling salita sis, ang mga tao palang nag-aantay ng kaharian, mga Pariseo. Yes. Ay hindi ako may sabi ng Bible. Kasi ang turo ng mga Pariseo, darating ang kaharian ng langit. Itinanong nila si Jesus Christ ngayon, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Sagutin nyo kami. Gusto nila ng petsa, gusto nila ng araw, gusto nila yung panahon, gusto nila ng tinatawag na event. Pag sinabi ng event, pangyayari.
Amen? Pero Amen. sabi ng Panginoon, hindi darating ang kaharian, hindi paparito ang kaharian sa pamamagitan ng pagkikita. Hindi nyo kailanman makikita sapagkat ang kaharian ng Diyos ay Nasa iyo. nasa akin na. Amen. Nasa na. Glory Ay, ba't to God. ang kaharian ng Diyos? Marami pa tayo. Kaya sabi ni Kristo, 5:39 ng Juan, saliksikin ninyo ang buong kasulatan. Sapagkat sa pamamagitan ninyo, malalaman ninyo ang patotoo tungkol sa akin. At sa ngayon, ay magkakaroon kayo ng sa pagsasaliksik natin, dapat magsaliksik tayo. Hindi yung, sa akin dito, ano to, mga kapatid, huwag ninyong isipin na dala ko ang aking reliyon, kailanman hindi ko gagawin. Yes. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, wala akong reliyon. Pastor? Nung si Jesus Christ ba dumating, sis, tanungin ko kayo, meron ba siyang in-introduce na reliyon? Wala. Anong dala niya? Mensahe. Mensahe. Ano pa? Kaharian niya. Amen. Tama? Kaya, huwag kayong mag-alala. O bakit kayo mating ng Bible study ni Pastor Lloyd? Dadalhin lang kayo sa kanilang reliyon. Huwag. Hindi kayo